Let's bring in ang tagapagsalita ng COMELEC, si Attorney Rex Laudianco. Sir, magandang hapon and thank you for joining us tonight. Magandang hapon po, Sir Ed at Ma'am Regina at sa lahat po ng ating taga-subaybay sa One News. Sir, first of all, siguro big picture po muna. How is it looking so far, yung botohan in terms of turnout at in terms of conduct? With your kind permission, Sir Ed, Ma'am Regina, let me start po with the distribution of the official ballots, indelible inks, and other accountable forms. Naging maayos po at 100% po na-i-distribute ng ating mga city at municipal treasurer's offices ang mga balota at naturong pa mga kagamitang panghalalan doon po sa ating mga members ng Electoral Board. At lahat po sila ay nakapagsimula ng around 7 a.m. po. Meron lang po na-delay ng konti sa pag-aayos po ng kanilang mga voting booths, pero immediately after 7 a.m. po ay nakapagsimula po sila. Ito rin po ang naging report po sa atin ng PNP at AAP dahil wala pong na-report din sa kanilang units on the ground na ni isang presinto po ay hindi natuloy ng pagbubukas ng sa ganong oras. Tumuloy-tuloy po tayo at maging maganda po ang voter turnout natin, lalo na po dun sa mall voting gaya ng nabanggit niyo po kanina sa inyong report, pati na rin po dun sa pilot testing ng early voting hours po dito po sa Naga City at Muntinlupa City, kung saan dumagsa po ang ating mga kababayang senior citizens, persons with disabilities at mga pregnant women. At kami po nagpapasalamat, makakaasa po kayo na yung mall voting po ay papalawakin natin sa 2025 elections at yung early voting naman po kung sakaling wala pa rin batas on early voting para sa vulnerable sectors, makakaasa po kayo na itutuloy po natin ito. Update lang po sa ating automated election system sa Barangay Paliparan 3 sa Poblacion Zone 2 sa Dasmariñas City at sa Pasong Tamog, Quezon City 6th District. Meron lang po tayong tatlo. Hanggang ngayon po, tatlo lamang po yung makinang pinalitan. Ang ginagawa po kasi namin, pag merong konting aberya, jam man yan o nag-overheat, instead na ikumpuni po namin yung papalitan na lamang po namin dahil nakahanda po ang mga pamalit na makina, mas mabilis na solusyon po ito para mabawasan po pagkaantala ng boto. Sa ngayon po, doon nalalabi natin na mga kulang-kulang na mga 13, 12 minuto ay inaasahan natin na matatapos na po ang botohan sa karamihan ng mga presinto at doon po sa mga malalaking barangay na meron pang nakapilang botante, makakaasa po kayo na sa oras po ito ay kinukuha na ng Electoral Board sa mga pangalan na nakapila within 30-meter radius. Ano po ang mangyayari dito? Pagkatapos po ng alas 3, kung talaga pong tatawagin po sila isa-isa, yung mga pangalan po na nakalista at sisiguraduhin po namin na makakaboto po sila kahit lampas na ng alas 3 ng hapon. Yung mga maliliit na barangay naman po na mga 1,000 mahigit lang ang botante, inaasahan po namin na magsisimula na kagad sila ng bilangan, makakatapos ng bilangan ng alas 6 ng gabi, baka po makatapos na rin ng kanilang canvassing at makapagproklama ng alas 10 o alas 12 ng gabi. Pero talaga pong yung malalaking barangay na mayroong mga 40,000 plus voters katulad sa Caloocan po na 96,000 voters po sa Bagong Silang, inaasahan po namin na talagang aabutin po ng bukas. At any rate po, maliit man o malaking barangay, alam po namin na matatapos natin ang botohan at proklamasyon hanggang bukas po, October 31. Sir, natatempt ako tanongin sa inyo. Kung kasabi niyo kasi yung 96,000 strong na barangay, I suppose yung 176 sa Caloocan, baka hanggang bukas yan. Yung barangay 76 kaya sa Caloocan, dalawang botante lamang. Sir, I suppose you read about that. Yes, sir. You heard about that the PCIG report on... Yes, sir. Tama po, Sir Ed, tinitingnan nga po namin ito. Pero kami po ay hindi naniniwala na dalawa lamang po talaga ang residente at 200 mahigit ang botante. Ang number one requirement po kasi para ikaw ay maging kwalipikadong registered voter bukod sa pagiging Pilipino, ay at least 6 months po ay residente ka nung barangay kung saan ka nagnanais magrehistro. Kaya po sinisilip na po namin yan sa nanggaling po ang data at tinitignan din po namin ang maari pong possibility kasi talaga dyan ay mga temporary residents po sila na naninirahan doon 6 months or more dahil sa kanilang empleyo. Pero hindi po talaga kapanipaniwala na dalawa lang yung totoong residente at 200 plus ang botante. Hindi po mangyayari yan dahil nga po sa pagsasala ng Election Registration Board, number 1 po ang residency requirement pagdating po sa pagiging botante. Yes, sir. But sir, the PCIG report also says that the captain of the barangay himself is a resident of Malabon. And there's also a photo of him standing there in his office. So of course, that's a PCIG report. Pero at the same time, mukhang nakausap nila yung kapitan. Opo, makakaasa po kayo na malaliman po ang investigasyon namin dito at mag-a-update po kami sa inyo, Sir Ed, at sa iba pa nating kasamahan sa pamamahayag. Dahil hindi rin po kami papayag na kung meron ganyan po naganap talaga sa pagrerehistro, ay meron po itong mga maling nagawa. Kaya po ito ay imbestigahan po natin na malalim, ipaparating po natin sa pamunuan ng COMELEC at makakaasa po kayo na magkakaroon kami ng sagot. Be it na meron bang irregularidad o walang irregularidad, kami po ay magsasabi po sa inyo. Attorney,
how's the voter turnout this year compared to last year? Not last year, but the previous barangay and SK elections. 2018 po, Ma'am Gina, yung last, around May 70% po 2018, ang yes. voter turnout coming from no 2018 po. 2013, mga around less than 60% po. So nagkaroon po ng spike ng increase kasi nga po 5 years yung pagitan. At yun din po yung nakikita at inaasahan po namin ngayon na coming from a 5-year tenure po na ganun katagal tayo bago nagkalalan, mas marami pong interesado ngayon. At lalong-lalo na po na tinanggap naming COCs ay mahigit 1,415,000 COCs, Kaya nga po at yung dagsa po ng tao kanina, be it sa mall voting, early voting, sa regular po, hanggang ngayon may mga pila po ng tao, umaasa kami na baka lumampas po tayo ng 80% dito po sa ating voter turnout. And then, what about the 361 hotspots? Yun pa rin ba yung number? There are still 361 hotspots nationwide, especially the two areas under Comelec control, which is Libon Albay and Negros Oriental. Give us an update on those areas. That's correct po, Ma'am Gina, And we could say that yung placing Libon Albay and Negros Oriental under Comelec control was really effective po. They're one of the safest places po ngayon to vote. At nakita naman po natin, walang heightened risk, walang increase in threats, at nagsimula po ang botohan at umaasa po kami matatapos ang botohan ng walang untoward incident sa lugar na yan. Yung pong mga 300 plus na ating mga red areas of concern, ay ganun din po ang ginawa nating security template. Kaya nga po, yung i-report namin kanina, kami na po ang nag-report, meron pong ilang insidente, katulad po dito sa Butig, Lanao del Sur, na meron karot po ng barilan at awayan, agad-agad pong nahuli yung namaril doon sa isang tao po, Dito ganun din po ang nangyari dito sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao kung saan nagpaputok po, may mga nagpaputok ng baril. Dahil po nandyan na ang pwersa ng ating AFP at PNP at Coast Guard, agad-agad pong nahuli yung nagpaputok po ng baril. Kasalukuyan po, yung dalawang insidente niya, kinakasuhan na po sila sa piskalya. At yung ikatlong insidente po, Ma'am Regina, Sir Ed, meron pong mahigit kumulang 50 kalalakihan na may mga dalang bolos ang nagtangkang pumasok sa isang paaralan. Diyan din po sa Dato Odin Sinsuat, may hindi po sila umabot sa gate, nahuli po sila at ngayon po ay may mga kaso na po nakasampa sa piskalya. Ang pinakahuli po yung insidente kanina lamang ay doon sa Puerto Princesa sa Palawan, kung saan doon sa Pilot Elementary School ay meron po isang presinto na pilit pinasok na ilang grupo ng mga tao po at inago po yung natitira, mga around 60 ballots po yung pinagpupunit po nila. Pansamantalang nahinto po ang halalan. Pero ang ginawa po natin, kung iniisip nila ay matitigil yan, nagkamali po sila dahil kumuha lamang po tayo ng ilang balota doon sa mga katabing presinto at yun po yung ginagamit natin ngayon. Alam naman po namin kasi sobrang balota dahil hindi naman po nagwa 100%. Kaya ngayon po, tuloy-tuloy ang botohan po doon at nahuli po yung nanguna po sa pagpunit ng balota at tinutugis na po ng pulis yung natitira pang ilang kalalakihan na ng gulo. Sir, lubusin ka na po. Sir, anyway, you're the spokesman of Comelec. At the same time, you're also a lawyer. Sir, what's the principle behind having the barangay elections be non-partisan? Section 38 of the Omnibus Election Code. It's supposed to be non-partisan and that the candidates should not be endorsing or be endorsed or be supported in any way by political parties. What's the reason behind that? Going into the rationale of the framers of the law po, this village election po, ito pong tawag dito sa atin sa ibang bansa, yung village elections po napaka-unique na. It's a community-based local government wherein, kumbaga po, the people who know each other are policing themselves. Magkakakilala po, kaya po ina-expect natin dyan, sama-sama po yan. Bakit dapat inexpensive? Magkakakilala po sila, magkababata, magkabarangay, magkakapitbahay, maglalaban-laban. Ang pamumunuan, kapitbahay, kababata, kabarangay, kamag-anak, kaibigan. Ganon din po ang dahilan kung bakit dapat walang politika dahil sila po ang mag-go-govern ng kanila pong mga barangay at hindi dapat ma-involve po ang political parties dito dahil para po saan napaka-personal po ng impact at effect sa atin ng mga barangay. Hindi dapat ito pa-politika dahil ang interest nito, yung interest po ng ating mga barangay. And lastly po, ito pong pagiging unique natin dito sa ating pong barangay. Sabi nga po namin, bakit pati ang campaign period napaka-ikli lamang? Hindi ka dapat pumasok sa malaki, hindi dapat matagal ang campaign period. Then again, sinong botante mo? Sinong boboto sa'yo? Sinong hindi boboto sa'yo? Kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, kakilala, o yung pong ating mga kababata. That's the nature of the village election po, Sir Edmund and Regina. Kaya po dapat walang politika, independent silang lahat. It's purely a personal choice among the voters and those of the candidates po. Pero sir, in legal and practical terms, ano pala yung bawal gawin o hindi pwedeng gawin in terms of Section 38?
Opo. Una-una po sa lahat, Sir Ed, yung pong ating pong expenditures sa campaign. Dahil po independent candidate sila, walang political party sumusuporta, 5 pesos per registered voter. Yeah. Yung impact naman po dun sa endorsements o ng mga ating mga kandidato, yung pong kanilang endorsement ngayon will not be a political endorsement. It will not be a political party statement. Sabi nga po namin, it must remain purely a personal endorsement, a personal sentiment, a matter of freedom of expression and a freedom of speech. Hindi dapat ma-involve ang opisina, hindi dapat ma-involve ang ating mga political parties. Hanggang dun lang po yung personal na ekspresyon. Kaya nga po warning ni Chairman Garcia, pag may mga nakialam po ng mga local government officials, mga elected officials pa na iba na makikialam, mag-i-endorso, gagamitin ang kanilang opisina, gagamitin ang kanilang pwesto, hindi po magdadalawang isip ang COMELEC na magsampa ng kaso lagan po sa kanila. Well, sir, I asked these questions because of something that the President said earlier this morning. He said, as a national politician, I always say that of all elected officials, it is the barangay officials who can actually tell you, I will deliver this many votes. Now, I know that's not an endorsement of any barangay official or any candidate, but at the same time, that also parang speaks volumes of how the larger national politicians look at the role of barangay officials. Would there be anything problematic in this statement of the President? We see nothing of a problematic po dito or any issue that will come out of it. Ang nakita lang po namin dito is an expression of a reality. It's a fact. Dahil nga po yung nature ng village elections, yung barangay elections, lahat po ng pinamumunuan niya, kaibigan, kababata, kamag-anak, kapitbahay, kakilala, talaga pong pagdating po sa larger scale ng government, sila po ang magsasama. Sila po ang magpapasya na magkakasama, be it po sa national and local elections. At this time, may politika na. That's the true nature of the barangay elections po. Siguro po, let's take it in the whole context. Binanggit din po ng ating Pangulo. Yung paalala po na ito po, huwag niyong sayangin ang boto niyo, huwag tayong magbenta ng boto dahil dapat ang namumuno sa atin ng barangay. I'm paraphrasing na lang po, yung pong dapat po talaga namumuno na magde-deliver ng services. Siguro po sa kabuuan ng mensahe lamang ng Pangulo ay pahalagahan po yung ating barangay, yung role ng barangay na kami rin po on our part na paulit-ulit namin sinasabi, naranasan natin lahat gaano ka-importante ang barangay kailan nung pong pandemic. Dahil po halos lahat po ng serbisyo ng pamahalaan ay idinaan sa pamamagitan ng barangay. Kaya po sana pahalagahan ng mga kababayan natin at pumoto lamang po ng mga tamang kandidato na marunong sumunod sa batas at magiging maayos na tagapagpatupad ng batas. Attorney, it's good to hear that you were able to contain the election-related violence kaagad sa Datu Odin Sinsuat at saka sa Puerto Princesa, no? But some of the other problems that we've heard about are people being unable to find their precincts, doon nagkakagulo because they don't know where to go. And secondly, reports of absentee voters na hindi makaboto kasi deactivated na yung kanilang status. What are we doing about these? Ma'am Regina, unahin ko po yung deactivated voters. I-deactivate po ang isang botante because of the Omnibus Election Code na pag nakita po sa records namin na 2 or more successive elections kang hindi bumoto, dapat i-deactivate ka. Ang reason po ng framers ng ating batas dito is to ensure na buhay pa siya, hindi siya patay at hindi magamit po ng mapagsamantalahan ng iba. Yung talagang boto po na maaaring namatay na. Madali na lang naman po magpa-reactivate. Hindi kailangan mag-rehistro ng bago. Kailangan lamang po magpa-reactivate ka. At dito nga po, nakarang registration natin, panahon ng pandemic, hindi po kailangan magpakita ng magpapa-reactivate sa mga opisina po ng COMELEC. Pwede pong daanin sa pamamagitan ng email kung saan mag-i-schedule po kami ng video conference just to confirm yung identity at yung existence pa ng botanteng ito bago namin i-reactivate. Now, doon po sa problem ng mga nawawala po ng mga listahan, sa pangalan sa listahan, ito nga po yung paulit-ulit po namin hiling sa ating mga kababayan in the months and the days leading up to the election na sana hinanap na po nila. Pinakamadali po, pumunta kayo sa aming Office of the Election Officer. Naglabas po kami mga nakaraang linggo ng ating pong precinct finder para ma-verify. Talaga bang rehistrado ka? Kasama ka ba sa mga boboto sa halalang ito? Kung boboto ka, anong presinto ka? At pagdating po, pag-check natin sa eskwelahan, malalaman po natin sa pamamagitan ng Voters Assistance Desk saan kang kwarto sa paaralang ito boboto. Now, may mga reasons po kaming nakita kung bakit minsan nalilito sila. Kung inaakala po nila na yung dating presinto nila ay yung paring presinto nila ngayon, maaari po magkamali yan. Bakit? Noong 2022 elections po, 800 registered voters po tayo per cluster precinct dahil automated elections po. Ngayon po, na manual elections tayo, manual isusulat, manual bibilangin at maaari magtagal ang proseso, ibinaba po natin sa 400 registered voters per cluster precinct. At dahil po dito magkakahiwa-hiwalay talaga ng presinto, isa pang mas malaking impact po nito
presinto doon sa mga malalaking barangay tulad ng Barangay Bagong Silang na maaaring hindi ka sa eskwelahang ito, mapunta ka sa kabilang paaralan at doon ka boboto dahil nga po sa pagdami ng bilang ng mga presinto. Isa pa pong nakita namin dito sa ating pong pagkawala ng pangalan, hindi naman po talagang nawala kung hindi talaga siya narehistro. Ang karamihan po na nagko-complain dito yung mga bago po nating botante na kasabay-sabay sila nagparehistro, nag-apply, may stub, pero hindi niya na po sinubaybayan kung siya ba talaga ay na-qualify at na-approve ang kanyang application. Marami pong reasons ang ating Election Registration Board during their hearing to deny applications. Unang-una na po dyan, citizenship. Pangalawa, yung residency. Pangatlo, yung edad. So maaari po may pagkakataon talaga na hindi nag-qualify yung isang nag-apply at hindi niya lang po tinignan na talaga naman po hindi na-grant ang application. At any rate po sa lahat ng nabanggit ko, sana po kanina, nung may oras pa ay pumunta po sila sa aming election officer, mabe-verify natin sa based on our records talaga mag-rehistrado ka, hindi ka deactivate, saan ang eskwelahan mo, saan ka boboto, anong kwarto, anong presinto. So ito po sana ay magawa natin bago po talaga maghalalan. Attorney, time check lang po. Alas 3 na po. So ibig sabihin po dapat by this time sarado na o nagsasara na yung presinto. Can you run us through what should be happening right now as we speak? It's 3 o'clock in the afternoon. Okay po. Doon po sa mga wala na pong nakapilang botante, ang ginagawa po ng ating mga election registration boards ngayon ay ina-announce po na talagang tapos na po ang botohan at ipinapakita po nila na minamarkahan na nila yung kanilang mga papel na wala na pong boboto pa. Ang susunod pong mangyayari dito ay bubuksan nila ang nakakandadong ballot box sa harapan ng mga watchers. Ibubuhos po ang lahat ng laman niya sa lamesa sa harapan ng mga watchers po. Sila po ay mag-iimbentaryo, ibubungkus po ito ng tig 100 or tig 50 kung saan po madadalian ang ating mga teachers. And then sa pagbubungkus po na yan, mai-inventaryo nila, tumpak ba, tugma ba ang bilang ng bumoto doon sa mga balotang nailabas at sa mga balotang naipasok po dito sa ating ballot box. Titignan din po nila yung papirasong stub na sa kabilang lalagyan po sisidlan ng ballot box ay hulog at i-inventaryohin pa nila ito. Kung pakali po magkakatugma-tugma na lahat ng bilang po, ang susunod na po nilang gagawin ay isa-set up na po yung tally board, magse-set up yung third member po ang magtatara niyan, isa-set up na po yung pong ating election returning, second member naman po ang magtatara dito at yung chairman naman po ang iisa-isahin bubuklatin at babasahin yung mga balotang nakatupi habang ang mga watchers po ay nasa likod niya para makita po ng mga watchers na tama ang pagbilang at tama ang pag-appreciate ng mga teachers natin dito. Habang bumibilang po siya ng boto, nagtatara po ng sabay ang nandun sa election return at sa tally board. At pagkatapos po nito, mai-accomplish po ang election returns. Pagtugma na po ang resulta sa tally board at sa election return, isusumit, papipirmahan po ito ng ating electoral board, pipirma ang mga watchers at isusumit ito po sa kabilang kwarto. Doon po nakalagay yung tinatawag nating Barangay Board of Canvassers. Sa malalaking barangay po, maaring merong kung makatanggap sila ng mga 4 o higit pang election returns. Ang trabaho naman po ng Board of Canvassers ay i-canvass lahat ng resulta ng election returns. Pagsasama-samahin po nila. At sa pamamagitan po nito, pag na-total na po nila ang boto ng bawat kandidato, makikita na po natin kung sino po ang pinakamarami nakakuha ng boto. At sa pamamagitan po niyan, maidedeklara po kung sinong nanalo. Gagawin po nila ang statement of votes by precinct. Gagawin nila ang summary po na magiging kalakip ng tinatawag nating Certificate of Canvass and Proclamation kung saan po isusulat ang mga kandidatong nanalo simula sa punong barangay, miyembro ng sangguniang barangay, SK chairperson at miyembro ng sangguniang barangay. By the way po, nakalimutan ko lang banggitin kanina, ang pagbilang po dito sa ating electoral boards natin, hihiwalayin din po muna alin ang barangay ballots, alin po ang SK ballots. Madali po ma-distinguish yan dahil po yung barangay ballots may nakasulat na malaking barangay at itim ang tinta. Yun naman pong SK ballots may nakasulat. Sangguniang Kabataan, kulay pula ang tinta. Pag napaghiwalay po, separate po bibilangin, separate election returns at higit po sa lahat, pagkatapos po niyan, maisasagawa na lahat po ito sa harap ng ating watchers, be it sa electoral board o dun po sa Barangay Board of Canvassers. I suppose you'll have a busy day and night pa upcoming. Which means we can expect proclamations starting from around midnight, no? Or maybe even earlier. Around 10 p.m. po siguro. Earlier po. Barangay canvassing lang naman eh. So tama sa ang proclamation dyan lang mismo sa presinto na. Tama na. po. Yun nga pong maliliit na barangay, Sir Ed, yung mismo pong electoral board, they will just convert themselves into the Barangay Board of Canvassers. Pero yung malalaki po, nag-constitute po kami ng hiwalay na Barangay Board of Canvassers. Pero sir, kung sakali mayroong contest, diyan nagiging mainit diyan sa bilang natin sa proclamation. So yun po ang abangan natin ngayon kung kamusta yan in the next few hours. Tama po.
Tama po kayo. At kaya nga po yan din po, mabigat ang role ng watchers, ang role po ng ating mga security at law enforcement personnel that they should be ready at any time pag tinawag po ng ating electoral boards. Yes, sir. Sir, papakawalan muna namin kayo. Talag namin magiging busy kayo ngayong hapon. Maraming salamat po, COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudiaco. Thank you, sir.